So mga tol, malungkot na balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban sa Japan sa pagitan ni Nonito Donaire Jr. versus Rico Masuda. Sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ni Nonito Donaire Jr. sa bansang Japan, kalaban itong Japanese na si Rico Masuda. Tinalo po ni Rico Masuda si Donaire via technical knockout sa round 8. Isinuko na nga po ng corner ni Donaire mga tol ang laban. Nagtapo na po ito ng puting towel dahil bugbog sarado na po si Donaire. Bumagsak pa ito sa round 7 pero sa round 6 mga tol, nakatama ng solid itong si Donaire at nagrugi itong si Rico Masuda. Kaso lang, mas lumamang talaga itong si Rico Masuda. Mas bata ito at mas malakas. Dahil dyan, si Rico Masuda na po ang nakasungkit ng title eliminator sa Bantam at si Rico Masuda po ang mapapalaban sa World Championship. Umabante na din po ang record niya sa 10 wins and 1 loss. Habang yan na po ang pang-10 talo ni Nonito Donaire Jr. Bumagsak na po ang record niya sa 43 wins and 10 losses. So dahil sa pagkatalo po ni Nonito Donaire Jr., malalayo na naman siya sa World Championship at asahan po na babagsak po siya sa ranking. So wala naman na dapat pang patunayan si Nonito Donaire Jr. Simentado na ang kanyang legacy. Dahil tapos na po ang laban ni Donaire, tutungo naman po tayo sa isa pang malaking laban na magaganap na sa March 28. Yan po yung laban ni Kid Thurman versus Sebastian Fundora, kung saan nakataya po dyan ang WBC Super Welterweight World Title ni Fundora. So kumpiyansa nga po itong si Fundora mga tol na tatalunin niya itong si Thurman. Sinabi po niya na ina-expect daw niyang manalo. Kapag nanalo daw siya kay Thurman, maglalagay daw yan sa kanya sa iba't ibang stage. World champion na nga daw siya, pero magiging superstar daw siya kapag tinalo niya itong si Thurman. Future Hall of Fame daw kasi itong si Thurman. At kapag tinalo din daw niya si Thurman, yan din daw ang maglalagay sa kanya bilang Future Hall of Fame. Habang si Kid Thurman, nagbiro naman po dito kay Fundora. Noong makapanayan po kasi itong si Thurman, sinabi po niya magpapakustomize daw siya ng sapatos, yung mataas, para hindi daw yumuko itong si Fundora sa laban nila. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil sa May 2 na po ang laban ni Naoya Inoue versus Junto Nakatani na magaganap sa Tokyo Dome sa Japan, kung saan nakataya po dyan ang undisputed belts ni Naoya Inoue sa Super Bantam. Nag-uumpisa na nga po mag-training si Junto Nakatani. Malalakas nga po na suntok sa mid-session ang pinapakawalan ni Junto Nakatani. Mukhang pang knockout po ang suntok na pinapractice ni Nakatani. Matatandaan na sinabi po dati ni Nakatani, ang susi daw para talunin itong si Inoue ay yung pabagsakin daw ito nang hindi na makakabangon pa. Kapag bumabangon daw kasi itong si Inoue, nakakabawi daw ito. Kaya para magawa daw na hindi makabangon si Inoue, kailangan daw na magandang timing na suntok, yung siguradong tulog at hindi na makakabangon pa si Inoue.